Naranasan mo na bang lumabas sa botika na ang resibo mo ay parang listahan ng numero ng telepono, tapos pakiramdam mo, kalahati ng sweldo mo, naiwan mo na doon? Kung oo, para sa iyo talaga itong video na ito. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano ka titigil sa paggawa niyan. Ibibigay ko sa inyo ang mga sikreto tungkol sa murang alternatibo ng mamahaling gamot, yung mga gamot na tila nakakalimutang banggitin ng mga pharmacist. Maghanda ka dahil sa loob ng ilang minuto, bubuksan natin ang pinakamalaking sikreto ng pharmaceutical industry. Ibubunyag natin ang lihim na makakatulong sa iyo na makatipid ng libo-libo o kaya naman 10,000 piso nang hindi mo isinasakripisyo ang pinakamahalaga, ang iyong kalusugan. Ito ang impormasyon na mas gugustuhin ng mga drugstore chain na itago mula sa iyo. Sige nga, mag-comment ka ngayon din. Ano ang pinakamahal na gamot na napilitan kang bilhin? Sigurado ako, bago matapos itong video, malalaman mo kung paano ka sana nakatipid. Bago tayo tumalon sa mga konkretong halimbawa, intindihin muna natin ang mga basic. Bakit ang ibang tableta, ang presyo, ay kasing mahal ng isang full meal sa restaurant, habang ang iba, na pareho ang epekto, ay kasing mura lang ng isang tasa ng kape. Lahat yan umiikot sa dalawang konsepto, ang original o branded na gamot at ang generic. Isipin mo, may isang malaking kumpanya ng gamot na nag-aksaya ng 10 taon at bilyon-bilyong dolyar para mag-develop ng isang bagong gamot. Inimbento nila ito, sinubukan at pinatunayan na ito ay epektibo at ligtas para mabawi ang napakalaking gastos na yan nakakakuha ang kumpanya ng patent. Ang patent na ito, parang isang eksklusibong karapatan, ay nagpapahintulot sa kanila na maging nag-iisang nagbebenta ng gamot na iyon sa loob ng maraming taon. Natural lang, itinatakda nila ang presyo ng napakataas. Pero pagkatapos ng termino ng patent, nakaraniwan ay mga 20 taon, nagtatapos na ito. At dito napapasok ang ibang mga manufacturer. Kinukuha nila ang parehong chemical formula, yung alam na at subok na, at sisimulan na nilang gumawa ng sarili nilang bersyon ng gamot. Ito na ang tinatawag nating generics. Hindi na nila kailangang gumastos ng bilyon-bilyon sa research at development, kaya naman ang produkto nila ay mas mura ng ilang beses o minsan 10 beses na mas mura pa. Ang pinakamahalagang tandaan, ang active ingredient o ang pangunahing sangkap ng dalawang gamot ay parehong-pareho. Kaya, alamin natin ng mas malalim. Ano ba talaga itong tinatawag nating aktibong sangkap or active ingredient? Isipin ninyo ang isang paborito ninyong cake. Halimbawa, ang Napoleon cake. Iba-iba ang pagkakagawa nito sa bawat bakery. May mas maraming cream, may mas crispy na crust, magkakaiba ang pakete, at maaari itong tawaging emperor or French delight. Ngunit ang pundasyon, ang layered dough at ang custard cream ay hindi nagbabago. Sa mundo ng gamot, ang aktibong sangkap ay iyan mismong pundasyon, ang pangunahing sangkap na nagbibigay ng lunas o epektong panggamot. Ang iba pa, tulad ng starch, talc o pangkulay, ay mga pampatibay lamang ng tableta. Hindi sila ang nagpapagaling. Ang pangalan na malaki ang letra sa packaging ay ang trade name o ang tatak. Ito ang parang pangalan ng cake. Pero sa ilalim nito, kadalasan nakasulat sa maliliit na letra ay ang generic name or International Non-Proprietary Name, IN. Yan ang pangalan ng aktibong sangkap. At yan mismo, ang generic name, ang susi mo sa malaking pagtitipid. Tandaan, hindi ang tatak, hindi ang magandang kahon, at hindi ang advertisement sa TV ang nagpapagaling. Ang nagpapagaling ay ang chemical formula o ang aktibong sangkap.
at ito ay magkapareho, mapamamahaling orihinal na gamot man yan o ang mas abot kayang generic na katumbas nito. Ngayon, dumako tayo sa pinakamainit na issue, ang orihinal na gamot laban sa generic. Ito'y talagang isang giyera ng mga tatak o brand battle. At sa kasamaang palad, madalas tayong dehado o talo ang ating bulsa. Tulad ng napag-usapan na natin, ang orihinal na gamot ang siyang pioneer. Ang mga gumawa nito ay namuhunan ng bilyon-bilyon para sa mga pananaliksik, clinical trials, pati na sa pagrereklamo at pag-i-endorso sa mga doktor. Lahat ng gastusing iyan ay sinasama sa presyo ng bawat tableta. Kapag tapos na ang proteksyon ng patent, doon na pumapasok sa merkado ang mga gumagawa ng generic na gamot. Mas simple ang kanilang trabaho. Patunayan lang na ang kanilang tableta ay gumagana ng eksaktong katulad ng orihinal. Kaya naman, nagsasagawa sila ng espesyal na pag-aaral na tinatawag na bioequivalence. Sa madaling salita, tinitiyak nila na ang kanilang gamot ay pumapasok sa daluyan ng dugo sa parehong bilis at dami at nagdudulot ng parehong epekto. Ang mga ahensya ng gobyerno na nagre-regulate tulad ng DOH or FDA ay mahigpit na nagbabantay sa prosesong ito. Walang generic na makakarating sa botika kung hindi nito mapapatunayan ang kumpletong pagkakapareho nito sa orihinal pagdating sa bisa ng panggagamot. Kaya kapag bumibili tayo ng generic, ang binabayaran lang natin ay ang mismong gamot. Hindi kasama dyan ang gastos sa marketing, ang pagbisita ng mga medical representatives sa mga doktor, o ang 20 taon ng pagre-research at pag-aaral. Ang binabayaran mo ay ang resulta, hindi ang kasaysayan ng brand. Tanggalin na natin ang pinaka-popular at pinakamasamang alamat, ang paniniwalang mas mura, mas masama. Malalim na nakatanim ang maling paniniwalang ito sa ating isipan at gustong-gusto itong samantalahin ng mga dambuhalang kumpanya ng gamot. Marami ang nag-iisip na kung ang generic na gamot ay 10 beses na mas mura, gawa ito sa kung saan lang. Parang sa bodega, gamit ang tisa o kung ano-anong pinulbos na materyales. Ito ay ganap na kasinungalingan. Ang paggawa ng gamot ay isa sa pinakamahigpit na industriya na kinokontrol sa buong mundo. Ang mga pabrika na gumagawa ng generic ay sumasa ilalim sa parehong mga inspeksyon at dapat tumugma sa parehong mga pamantayan ng kalidad na sinusunod ng mga gumagawa ng orihinal na gamot. Ang pamantayan ng GMP or Good Manufacturing Practice ay iisa para sa lahat. Tungkol naman sa hilaw na materyales o ang mismong active ingredient, madalas na iilan lang ang nagpapatakbo ng mga pabrika nito sa mundo. Mula sa iisang hilaw na materyales na ito, ginagawa ang mga gamot ng parehong mamahaling brand at ng mga gumagawa ng generic. Uulitin ko, ang pagkakaiba sa presyo ay nakasalalay lamang sa kawalan ng gastos sa pagdevelop, pananaliksik at sa malawakang marketing. Isipin mo ito, bibili ka ng smartphone. Mayroong sikat na brand na napakamahal at mayroon namang hindi masyadong kilalang brand na may eksaktong parehong specs or katangian pero 3 beses na mas mura. Hindi mo naman iisipin na gawa sa karton ng pangalawa, hindi ba? Alam mo na hindi ka lang nagbabayad ng sobra para sa logo. Sa gamot, pareho lang ang kwento. Pero may isa pang klase ng pamalit sa gamot na kailangan nating pagtuunan ng pansin. Ito ang tinatawag na therapeutic analogs, mga gamot na magkapareho ang epekto sa katawan. Dito, medyo mas komplikado ang sitwasyon. Kung ang generic ay eksaktong kopya, gamit ang parehong active ingredient, ang therapeutic analog naman ay gamot na may ibang active ingredient. Pero kahanay pa rin ito sa iisang grupo at magkatulad ang paraan
ng paggana nito sa katawan. Halimbawa, may iba't ibang sangkap na ginagamit para pababain ang presyon at lahat sila ay kabilang sa iisang kategorya tulad ng ACE inhibitors. Magkaiba man sila sa kemikal na komposisyon, pareho ang kanilang ginagamot. Sa ilang sitwasyon, puwede at tama pa nga na palitan ang isa ng iba, lalo na kung may side effects ang pasyente sa isang partikular na gamot. Pero may isang napakahalagang punto rito. Ang doktor lamang at siya lamang ang pwedeng magrekomenda ng pagpapalit na yon. Wag na wag. Narinig nyo ba? Wag na wag ninyong palitan ang gamot ninyo ng therapeutic analog ng kayo lang dahil lang sa mas mura ito. Ang magkaibang sangkap ay may iba't ibang side effects, magkaibang kontraindikasyon at iba't ibang pakikipag-ugnayan sa ibang gamot. Kaya tandaan natin ang panuntunan. Ang generic na may parehong active ingredient ay pwede nating piliin ng walang takot. Pero ang pagpapalit sa therapeutic analog, yan ay dapat pag-usapan muna ng mabuti sa inyong attending physician. Sige, dumako na tayo sa aktual na gawain. Paano ka nga ba magiging isang pasyenteng matalino sa pananalapi pagdating sa gamutan? Ang hakbang numero 1 at pinakamahalaga, matutong basahin ang instruksyon. Ang iyong layunin ay hanapin ang tinatawag na International Non-Proprietary Name or INN. Ito ang generic name ng gamot. Kadalasan, nakasulat ito sa ilalim mismo ng malaki at matingkad na pangalan ng tatak, brand name. Halimbawa, nakasulat ng malaki ang Super Heal Forte at sa ilalim nito, sa maliliit na titik ay ibuprofen. Iyang salitang ibuprofen ang iyong gabay na bituin. Iyan ang pangalan ng active ingredient o ang sangkap na gumagana. Gawin mong panuntunan sa tuwing magre-resita ang doktor o bibili ka ng gamot sa botika, laging tingnan ang AIN. Pikturan mo ito o isulat sa notes mo sa telepono. Ang kaalamang ito ay gagawing isang informed consumer, ang isang dating pasibong mamimili. Hindi ka na aasa sa kung anong brand ang unang maisip ng parmasyutiko o kung anong gamot ang mas kumikitang ibenta sa kanya. Alam mo na kung ano talaga ang kailangan mo at maaari mo nang hanapin ang substansiyang iyon sa ilalim ng iba't ibang pangalan ng tatak at sa iba-ibang presyo. Ang simpleng gawaing ito, ang pagtingin sa linya sa ilalim ng brand, ay magtitipid sa iyo ng malaking halaga sa hinaharap. Kapag alam mo na ang generic name ng gamot, ang susunod na hakbang, step 2, ay gagamitin natin ang modernong teknolohiya. Hindi mo na kailangan magpaikot-ikot sa 10 botika para lang magtanong at magkumpara ng presyo. Marami ng aggregator websites at mobile applications na gagawa niyan para sa iyo. Paano ito gumagana? Sa search bar, hindi mo itatype ang brand name, kundi ang generic name o ang aktibong sangkap tulad ng loratadine. Agad na ipapakita sa iyo ng serbisyo ang listahan ng lahat ng gamot na mayroong sangkap na iyon at rehistrado sa inyong bansa. Makikita mo ang iba't ibang pangalan mula sa iba't ibang kumpanya at ang pinakaimportante, pwede mo silang isort ayon sa presyo. Agad mong mapapansin na ang iisang loratadine ay pwedeng umabot sa ₱500, 500, o kasing baba ng ₱50, 50. Kadalasan, ipinapakita rin ng mga serbisyong ito kung saan available ang gamot sa inyong lungsod at pinapayagan kang i-reserve ang kailangan mo sa pinakamurang halaga. Maglaan lang ng 5 minuto para alamin ang tungkol sa mga website na ito. Hanapin ang pinakakomportable para sa iyo at gamitin mo ito bago ka pumunta sa botika. Ito ang iyong personal financial consultant sa mundo ng gamot. Laging nasa palad mo sa pamamagitan ng iyong smartphone. Ang ikatlong hakbang ay ang tamang pakikipag-usap sa inyong doktor.
Marami ang nahihiyang magtanong sa doktor tungkol sa gastos o pinansyal na aspeto ng gamutan, ngunit wala itong dapat ikahiya. Ang isang mabuting doktor ay interesado na gumaling kayo at hindi na maubos ang inyong pera dahil sa gamutan. Kapag nagbigay ng reseta ang doktor, huwag kayong mag-atubiling magtanong, "Doktor, maaari po bang ang ilagay ninyo sa reseta ay ang active ingredient or generic name ng gamot at hindi ang brand name?" Sa ilalim ng batas, kailangan itong gawin ng doktor kung hihilingin ninyo. Maaari din kayong magtanong ng direkta, "Medyo mahal po ang gamot na ito. Mayroon po bang mas abot kayang generic or analog na may parehong active ingredient na maaari ninyong irekomenda?" Maniwala kayo, alam na alam ng doktor ang tungkol sa mga generic na gamot. Kadalasan, inireresita nila ang mga original brand dahil sa nakasanayan na or matapos bisitahin ng medical representative. Ang tungkulin ninyo ay ipakita ng magalang, ngunit may diin, na mahalaga sa inyo ang presyo ng gamutan. Ito ay isang ganap na normal at sibilisadong usapan. Hindi kayo humihingi ng masamang gamutan. Humihingi kayo ng opsyon or pagpipilian sa mga gamot na may parehong proven effectiveness. Ito ay inyong lehitimong karapatan. At ngayon, may dala na kayong sapat na kaalaman, pumunta na kayo sa botika. Ito ang ikaapat na hakbang at dito, mahalaga ang kumpiyansa. Kadalasan, automatikong iniaalok ng pharmacist ang pinakamahal na gamot dahil may sales quota ang botika o may insentibo silang nakukuha mula sa mga manufacturer. Kung aabutan kayo ng gamot na nagkakahalaga ng libo-libo at alam ninyong may mas murang generic na ay available, huwag kayong manahimik. Magalang na sabihin, "Salamat po, pero gusto ko pong makita ang lahat ng gamot na may active ingredient na sabihin ang generic name." O mas simple pa, pakiabot po ang pinakaabot kayang gamot na may pangalan ng substance. Kung magsimulang magreklamo ang pharmacist na mas maganda ito, imported kasi, or wala pong available na generic, huwag kayong magpadala. Kalmadong ipilit ang gusto ninyo. Ang pariralang pakicheck po sa database ang lahat ng trade names ng gamot na may generic name na ito ay madalas na gumagana. Minsan, totoo ngang walang stock ng murang generic sa botikang iyon. Sa kasong ito, magpasalamat lang at pumunta sa ibang botika o gumamit ng online service para maghanap. Ang pinakamahalaga, huwag kayong magpa-convince na mas effective ang mas mahal na gamot. Kung pareho ang active ingredient, dosage, at form, pareho lang ang bisa nila sa inyong kalusugan. Subalit, sa paghahangad ng pagtitipid, mahalagang huwag tayong magpadalos-dalos. Mayroon tayong tinatawag na mga red flag, mga sitwasyon kung saan mahigpit na ipinagbabawal ang pagpalit ng gamot nang walang pahintulot ng doktor. Ito ay lalong totoo sa mga nagpapagamot ng malubhang sakit na matagal nang iniinda, kung saan kailangan ang matatag na antas ng gamot sa dugo. Halimbawa, kabilang dito ang mga gamot laban sa kumbulsyon o anti-seizure para sa mga epileptic, mga pampalabnaw ng dugo, ilang hormonal na gamot o gamot para sa mga pasyenteng sumailalim sa organ transplant. Sa mga kasong ito, kahit ang maliit na pagkakaiba sa mga inactive na sangkap ay maaaring makaapekto sa absorption at tuluyang magbago ng bisa ng gamot. Kaya naman, kung ikaw ay umiinom ng gamot ng permanente at gusto mong lumipat sa mas murang generic, kailangan mo itong talakayin muna sa iyong doktor. Maaaring aprubahan niya ang pagbabago, subalit posibleng irekomenda rin niya na magpa-laboratory test ka pagkatapos ng ilang panahon para masigurong walang nagbago at nasa ayos pa rin ang lahat. Tandaan, ang pagtitipid
ay hindi dapat kapalit ng kaligtasan. Sa maraming pagkakataon, tulad ng paggagamot sa sipon, sakit ng ulo, o alerhiya, talagang ligtas ang pagpalit ng gamot. Ngunit pagdating sa mga seryosong gamot, kailangan talaga ang dagdag na konsultasyon sa espesyalista. Mayroon pa tayong huling teknikal na punto na sobrang importante. Huwag kalimutang ang maliliit na detalye ang kadalasang nagdadala ng problema. Sa usapin natin, ito ay tungkol sa dosis at anyo ng gamot. Kapag naghahanap ka ng generic or katumbas na gamot, hindi sapat na pareho lang ang aktibong sangkap or active ingredient nito. Napakahalaga na tugma rin ang dosis nito. Kung nagreseta ang doktor mo ng gamot na may 500 miligramo, 500 na milimarimikis na dosis, ang kailangan mong hanapin ay eksaktong 500 miligramo rin, hindi 250, 225 milam o 1,000 o 1,000 milimilalims. Bigyan pansin mo rin ang anyo ng gamot. Ang tabletas, kapsula, syrup, spray o suppository ay hindi lang magkakaibang forma. Nakakaapekto ito sa bilis at paraan ng pag-absorb ng katawan mo sa gamot. Hindi mo pwedeng basta palitan ang tabletas ng syrup. Mas lalong mahalaga ang mga specialized forms tulad ng tabletas na may prolonged or sustained release, matagalang pagpapalabas. Ang mga ito ay ginawa para tumagal ang bisa ng 12, 12 o 24, now just 24 na oras. Kapag pinalitan mo ang mga ito ng simpleng tableta, kahit pareho pa ang dosis, hindi mo makukuha ang tamang epektong medikal na kailangan mo. Kaya, ang tatlong patakaran mo sa paghahanap ng katumbas na gamot ay parehong aktibong sangkap, parehong dosis, parehong anyo ng gamot. Kapag tugma ang lahat ng tatlong 3 parameter na ito, saka lang magiging tama at ligtas ang pagpapalit mo ng gamot. Ngayon, dumako na tayo sa pinaka-nakaka-interes na bahagi, ang mga konkretong halimbawa. Magsimula tayo sa pamilyar na gamot na matatagpuan sa halos lahat ng first aid kit, ang pain reliever at fever reducer. Ang pinaka-popular na active ingredients dito ay ibuprofen at paracetamol. Kunin natin halimbawa ang ibuprofen. Sa botika, makikita mo ang kilalang brand name na may makulay at magarbong packaging na sikat dahil sa mga ads sa TV. Ang isang pack ng 20 tablets na may 200 milligrams ay maaaring nagkakahalaga ng, sabihin nating, 300 o 400, 300, 400 na piso. Malamang, ito agad ang iaalok sa iyo ng parmasyutiko. Pero kung magiging mas mapagmatsyag ka o magtatanong, makakahanap ka ng generic na gamot na ibuprofen mismo ang pangalan. Parehong dosage, parehong dami ng tableta. Pero ang presyo, 30 o 40, 40 piso lang. 10 beses na mas mahal. Isipin mo nga, bakit ka nagbabayad ng sobra? Para lang sa magandang karton at sa commercial sa TV. Sa paracetamol, ganun din ang kwento. May mga mamahaling effervescent powder at mga tableta na nasa high gloss na blister pack. At mayroon namang simple, generic na paracetamol sa halagang 20 piso. Ang epekto, magkapareho. Pareho nilang ibababa ang lagnat mo at papawiin ang sakit. Ang simpleng halimbawang ito ang nagpapakita sa pinakaugat ng ating usapan ngayon. Ang susunod nating pagtutuunan ng pansin ay itong mga sikat na all-in-one na gamot para sa sipon at trangkaso. Kadalasan, ito ay mga makukulay na sachet na may pulbos na tinutunaw sa mainit na tubig. Medyo may kamahalan ang presyo nito, lalo na kung bibilhin mo ang buong kailangan para sa iyong paggaling. Pero, sabi ng mga manufacturer, ang isang sachet daw ay kumpleto na para labanan ang lahat ng sintomas ng sipon. Tingnan natin ang laman. Ano ba ang karaniwang nakikita natin dyan? Sa pangkalahatan, ito ay paracetamol lang
bilang pampababa ng lagnat. May kasama itong phenylephrine para mawala ang bara ng ilong. Mayroon ding antihistamine para mabawasan ang pamamaga. At syempre, ascorbic acid or vitamin C. Minsan, may halo pa itong caffeine para bumalik ang iyong sigla. Ngayon, mag-compute tayo. Ang isang pakete ng pinakasimpleng paracetamol ay 20 pesos lang. Ang pinakamurang decongestant na patak sa ilong ay nasa 30 pesos. Ang vitamin C naman, another 20 pesos. Sa madaling salita, makukuha mo ang parehong mga aktibong sangkap sa halagang 70 pesos lang. Ikumpara mo ito sa 500 o higit pa para sa isang kahon ng mga magagandang sachet. Ang kailangan mo lang ay bumili ng 3 magkakahiwalay at napakamurang gamot at makukuha mo ang parehong therapeutic effect. Ito ang isa sa pinakamalinaw na halimbawa kung paano tayo pinapabayad ng mahal ng marketing dahil lang sa kaunting convenience at sa magandang packaging. Ngayon, dumako naman tayo sa mga taong may allergy. Ang seasonal allergy or simpleng reaksyon sa kung anumang bagay ay isa talagang malawakang problema. Kaya naman, ang mga gamot sa allergy o tinatawag nating antihistamine ay isang malaking-malaking industriya. Sa botika, malamang na iaalok sa inyo agad ang isang sikat na gamot na latest generation. Ang active ingredient nito, halimbawa, ay loratadine o cetirizine. Ang 10 tableta pa lang, posibleng umabot na ang presyo ng 300 hanggang 700 piso. Ipinapangako ng mga advertisement na mabilis tayong gagaling at hindi pa raw nakakaantok. Pero, paano kung maghahanap tayo ng generic? Madali tayong makakahanap ng mga gamot na may pangalang loratadine or cetirizine galing sa ibang gumagawa. At ang halaga nito, baka 50, 70 or maximum ay 100 piso lang. Minsan, baka sa isang kahon pa. Ito ay 5 hanggang 7 beses na mas mura. Pareho lang ang active ingredient, pareho ang dosage, at pareho din ang epekto. Epektibo rin itong pampawala ng pangangati, sipon, at pagluluha. Hindi rin ito nakakaantok dahil iyan mismo ang katangian ng gamot at hindi dahil ito ay sikat na brand. Kaya kung madalas kang inaalat or may allergy, tandaan mo lang ang pangalan ng active ingredient mo at huwag na huwag ka nang magbayad ng sobrang mahal para lang sa isang sikat na brand na laging nasa TV. Sa loob ng 1 taon, malaki talaga ang matitipid mo. Ang mga problema sa sikmura tulad ng acid reflux o pangangasim, gastritis, or ulcer ay kalimitang nararanasan ng marami. Kaya naman, isa sa pinakamadalas na inireresetang gamot para sa mga kondisyong ito ay ang proton pump inhibitors o PPIs. Ang pinakakilala at pinakamatagal na sa grupong ito ay ang omeprazole. Mayroong sikat na branded or original na gamot na omeprazole na mahal ang presyo, umabot ng humigit kumulang 500 hanggang 600 rubles para sa isang buwang gamutan. Pero kung hahanapin mo ang mga generic na bersyon, makakakita ka ng dose-dose ng gamot na may pangalang omeprazole mula sa iba't ibang kumpanya. Ang presyo naman nito ay mula 30 hanggang 100 rubles lang bawat pakete. Ang kaibahan sa presyo ay umaabot ng 20 beses. Hindi ito biro. Talagang 20 times ang agwat. Dahil kadalasang inaatas ang mga gamot na ito para sa pangmatagalang paggamot, mga ilang buwan, napakalaki ng matitipid mo. Sa halip na gumastos ng ilang libong rubles para sa buong course ng gamutan, maaari kang makatipid at gumugol lamang ng ilang daang rubles. Tandaan, parehong-pareho ang epekto ng gamot at ang resulta ng paggaling. Kaya sa susunod, magtanong lang sa botika kung ano ang pinakamurang omeprazole na available. At tiyak na magugulat ka sa laki ng ipinagkaiba ng presyo. Tingnan naman natin ang isa pang malinaw na halimbawa,
Ang mga gamot sa fungal infection. Mayroon itong napakakaraniwang problema na kadalasan, isa o dalawang kapsula lang ang kailangan para magamot. Ang aktibong sangkap or active ingredient sa mga kapsula na ito ay fluconazole. Sa botika, makikita mo sa pinakatampok na pwesto ang kahon ng isang sikat na brand. Ang isang kapsula lang na may dosing 150 milligrams ay maaaring umabot sa 7, 8 o minsan ay 1,000 piso. Marami dahil walang kaalaman sa alternatibo ang bumibili nito dahil delikado ang problema at gusto nilang malunasan ito ng mabilis at sigurado. Pero maging matalino tayong mga mamimili. Maaari tayong humingi sa botika ng gamot na ang pangalan ay fluconazole at ang parmasyutiko, kung tapat siya, ay kukunin ng isang pakete na may eksaktong parehong kapsula, parehong 150 milligrams na dosis, ngunit sa halagang 30 piso. 30 piso laban sa 1,000. Isa ito sa pinakamalalang halimbawa ng markup sa presyo sa industriya ng parmasyutiko. Nagbabayad ka ng halos 1,000 piso dahil lang sa isang pangalan ang alam mo at hindi ang isa pa. Ngayon, alam mo na ang dalawa at sa tingin ko, halata na ang pagpipilian. Ang impormasyong ito ay makakatipid na sa iyo ng malaking halaga sa isang pagpunta mo pa lang sa botika. Ang sipon ay talagang nakakainis. Kaya natural lang na ang kamay natin ay kusang kukuha ng panlunas na nasal spray. Kadalasan, ang mga sikat na pangalis ng bara, decongestants, ay naglalaman ng active ingredient na xylometazoline. Pumunta ka sa kahit anong botika at makikita mo ang isang estante na punong-puno ng ganitong klasing gamot. Nandyan ang mga makukulay na pakete, ang pangakong malayang paghinga sa loob ng 12 oras at ang mga convenient na sprayer. Ang presyo? Umaabot sa 200, 300 o 400 piso para sa isang maliit na bote na may 10 mililiter. Maaaring isipin nating normal lang ang presyo na yon para sa ginhawa, pero hindi. Kung hihilingin mo sa parmasyutiko na ipakita sa iyo ang lahat ng spray na may xylometazoline, magugulat kang makakita ng mas simpleng bote. Baka patak, dropper lang ito at walang sprayer. Pero pareho ang nakalagay na pangalan, xylometazoline. At ang presyo nila, 30 or 40 piso lang. Oo, baka medyo hindi kasing convenient gamitin, pero pareho lang ang laman at active ingredient niyan. Ganun din ang epekto at paniguradong aalisin din ang bara sa ilong mo. Nagbabayad ka lang ng 10 beses na mas mahal para sa plastic sprayer at sa marketing. Sulit ba yan? Kayo na ang magdesisyon. Pero ngayon, alam mo na, may pagpipilian ka. Ngayon, dumako naman tayo sa isang merkado kung saan ang presyo ay halos abot langit sa taas. Ito ang mundo ng mga vitamins at food supplements. Palagi tayong sinasabihan na kailangan natin ng vitamins at ang mga istante sa botika ay puno ng magagarang bote na may malalaking pangako, lakas at sigla, matibay na immunity, malusog na buhok at kuko. Ang mga complex na ito ay madalas nagkakahalaga ng libu-libong piso. Pero, linawin natin, ang vitamin C ay ascorbic acid. Ito ay isang simpleng kemikal na substansya at ito ay parehong-pareho kahit pa ang nasa bote ay nagkakahalaga ng 2,000 o nasa pakete lang ng ascorbic acid na 20 pesos. Ganoon din sa vitamin D, vitamin B, complex, magnesium, zinc, at iba pa. Lahat sila ay karaniwang chemical compounds lang. Walang tinatawag na elite or premium na vitamin D. Pareho lang iyan saan ka man bumili. Siyempre, sa mga mamahaling complex, mayroong mas magandang formulation tulad ng chelated forms ng minerals na sinasabing mas madaling maabsorb. Ngunit sa karamihan ng pagkakataon, ang binabayaran mo lang ay ang magandang disenyo,
imported na brand at agresibong advertisement. Kaya bumili lang kayo ng monovitamins sa inyong regular na botika gamit ang kanilang chemical names. Makakatipid ka ng malaki, pero pareho pa rin ang makukuha mong benepisyo. Huwag din nating kalimutan ang mga gamot na panlabas or topical, ang mga ointment, cream at gel. Pareho lang ang prinsipyo dito. Halimbawa, kailangan mo ng cream para sa dermatitis. Ang doktor ay pwedeng magreseta ng hormonal cream na ang active ingredient ay hydrocortisone. Sa botika, maaring ialok sa iyo ang mamahaling imported brand. Pero mayroon din namang mas murang generic na ointment na hydrocortisone na available. Pareho lang ang concentration ng active ingredient at pareho lang din ang epekto. Ang pagkakaiba lang siguro ay sa base ng cream. Baka ang isa ay mas malagkit at ang isa naman ay mas madaling ma-absorb. Pero ang active component na talagang gumagamot ay magkapareho. Ganon din ang kaso sa mga antibacterial ointment. Mayroong mga brand na mahal at sikat sa commercial. Pero nandyan naman ang mga old reliable tulad ng tetracycline o levomecol na kasing epektibo at halos kasing presyo lang ng barya. Bago ka bumili ng mamahaling tubo, palaging basahin ang nakalagay na active ingredient at magtanong sa pharmacist tungkol sa mas murang analogs o generic na opsyon. Sa karamihan ng pagkakataon, mayroon talagang mas murang alternatibo at hindi ito nagpapahuli sa efficacy. Sa ganitong paraan, hindi mo na kailangang magbayad ng sobra para lang sa texture o sa mabangong amoy. Pag-usapan natin ang isang napakahalaga at seryosong usapin, ang mga gamot para sa puso at ugat o tinatawag nating cardiovascular drugs. Ito yung mga gamot na iniinom ng maraming tao panghabang buhay. Pambaba ng presyon, pangkontrol sa kolesterol, at pangiwas sa blood clots. Kaya napaka-importante ng pagtitipid dito dahil hindi lang ito isang beses na gastos, kundi buwan-buwan, taon-taon. Halimbawa, ang mga statins na gamot para sa kolesterol. Ang branded or original na gamot ay mahal. Pero ang generic nito, mas mura ng ilang beses. Sa loob ng isang taon, malaki ang matitipid mo. Ganoon din sa mga gamot para sa alta presyon o high blood pressure. Maraming iba't ibang active ingredients at bawat isa ay may mamahaling branded na version at mas abot kayang generic na version. Pero dito ko gustong bigyang diin muli. Anumang pagbabago sa iyong gamutan, lalo na kung ito ay para sa chronic disease, ay kailangang ipaalam at iayon sa iyong doktor. Sabihin mo sa kanila ang gusto mong lumipat sa mas mura or mas abot kayang gamot. Malamang ay papayagan ka nila, pero kailangan mo talagang i-discuss ito. Ang matalinong pagtitipid sa mga ganitong klasing gamot ay hindi lang makakabawas sa gastos, kundi titiyakin nito ang tuloy-tuloy na paggagamot na siyang napakahalaga para sa iyong kalusugan. Panghuli sa ating listahan ng mga halimbawa, pag-usapan naman natin ang mga antibiotics. Ito ang grupo ng gamot na bawal ang pag-self-medicate. Tanging doktor lang ang pwedeng magbigay ng reseta nito matapos kang tingnan at kung minsan ay kailangan pa ng laboratory test. Huwag na huwag kang bibili ng antibiotic dahil lang sa sinabi ng kaibigan mo o dahil lang sa nakatulong ito dati. Napakadelikado nito at nagdudulot ito ng antibiotic resistance sa bakterya. Pero kung nakareseta na sa iyo ang doktor, halimbawa amoxicillin na may clavulanic acid, dito na ulit papasok ang ating tip sa pagtitipid. May isang sikat at napakamahal na original na gamot para sa kombinasyong ito. Pero mayroon ding 10 o higit pa kaparehong generic
na mas mura ng 2 o 3 beses. Ang trabaho mo ay hindi pumili ng antibiotic sa sarili mo. Sa halip, kapag may reseta ka na mula sa doktor, ang gagawin mo ay hanapin sa botika ang pinakamura at pinakaabot kayang brand na mayroong parehong active ingredient. Ipakita mo lang ang reseta sa pharmacist at sabihin mo, kailangan ko po itong antibiotic, pero sana po yung pinakaabot kaya ang presyo. Sa ganitong paraan, masusunod mo ang payo ng doktor at hindi pa mabubutas ng husto ang bulsa mo. Magpagaling ng tama at matipid. Kaya, mag-summarize na tayo. Ano ba ang pinakamahalagang aral na makukuha natin sa lahat ng ito? Napakasimple lang. Huwag kang matakot magtanong, mag-usisa at mag-verify. Ang batayan ng anumang gamot ay ang active ingredient nito, hindi ang magandang pakite o ang sikat na pangalan na narinig mo lang sa mga patalastas. Tandaan ang 3 simpleng hakbang para sa matalinong pagtitipid. Una, laging alamin kung ano ang active ingredient ng gamot mo. Pangalawa, gumamit ng online services para makumpara ang presyo ng lahat ng generic o katumbas nito. At pangatlo, huwag kang mahihiyang makipag-usap sa doktor mo tungkol sa gastos at buong loob na humingi sa botika ng kung ano talaga ang kailangan mo. Hindi lang iyong gusto nilang ibenta. Ang kalusugan mo ay walang katumbas. Yan ay sigurado. Pero hindi ibig sabihin na kailangan mong pagkakitaan ng husto ng mga pharmaceutical corporations. Ang matalinong pagtitipid ay hindi kasakiman. Ito ay isang maingat na diskarte at pag-aalaga sa iyong budget na nagbibigay daan sa iyo na gamitin ang naipon mo para sa mas kapaki-pakinabang at mas masayang bagay sa halip na mahal na gamot. Salamat sa panunood ng video na ito hanggang dulo. Kung may natutunan kang bago at kapaki-pakinabang, ilike mo na yan at mag-subscribe sa channel para hindi mo ma-miss ang iba pang expose at tips na tiyak na makakatulong. At syempre, ang huling tanong namin sa iyo, ano ang pinakamagaling at pinakamurang generic na gamot na natagpuan mo? I-share mo ang iyong kwento sa comment section. Magtulungan tayong maging mas matalino sa paggastos at magbahagi ng karanasan.